Yan, naka-live na tayo. Share screen. Entire screen. Share. Huh? Ah, di- Ano? Ma'am Gemma, thank you po for coming. So, we're moving towards yung tinatawag nating robot-assisted forex trading. Ayan. Although, syempre, magsisimula lahat yan sa manual trading. Yung mga, kaya tayo gumagamit ng mga indicators dahil computed sila. Makukuha natin yung values. Ayun. Tapos, based dun sa values na yon at sa experience natin sa paggamit sa kanya manually, uti-uti nating ililipat na ano muna, robot assisted. Yan. Ibig sabihin ng robot assisted ay pwedeng mag-notify sa atin, ayun, or pwedeng maglagay muna ng buy or sell marker. Ayun. So, robot assisted. Tapos, kasama rin dun sa robot assisted yung mag maglalagay ng mga SL. Yan, trailing stops actually yon, trailing stops. Yun ang nakaplan para hindi na once na nag-open tayo, tayo pa rin yung mag-open ng order. Yan. Kumbaga, nasa atin pa rin yung major decision to open an order. Pero once na na-open na siya, yung robot ang mag-a-assist sa atin along the way. Hindi na tayo yung magbabantay nung trade. ah Sisiguraduhin ng robot na ma-ESL at least dun sa break even, that's one, and dun sa original SL na sinet natin. Ayun, so kumbaga nandun lang yung robot para bantayan yung trade natin. Ayan. Ang caveat nga lang ng robot na to, of course, dapat laging naka-on ang inyong mga desktop at laptop. Ayan, kasi pag hindi naka-on yan, yung robot, hindi rin functional. Ayan. Pero hindi hindi tayo magre-require na bumili ng DPS. Ayan. Hindi pa. Kasi hindi pa naman fully expert advisor robot yung na siya na yung mismo nagtitrade. Yung ating initial target. Pero later on, yun na yung magiging pinaka-final state natin. Once na quote-unquote na perfect na natin yung strategy, ayan, ay ipapasa na natin sa fully automated na robot. At yun ang magre-require ng DPS. Ayan. But not necessarily pa rin. Kasi nga, yung ating magiging robot, magte-trade lang naman kasi siya tulad ng manual nating trading. Ayan. So yung mga gagamitin niyang indicators, yung gagamitin niyang decision making is kapareho lang nung ginagawa natin ng manual. Ayan. Kaya pwede pa rin tayong mag-manual and then yung robot assisted lang na part yung sa pag naka-open na tayo ng orders. So basically yun ang naka-plan sa atin. Okay, so bakit natin ginagawa ito? Ayan. So yun yung isa. Dapat ay ma-convince tayo na yung machine, yung robot ay tutulong sa atin sa trading natin. Ayan. Kasi nga gusto natin magkaroon tayo ng mas maraming time for all other passions natin or endeavors. Ayan. So ngayon, medyo, kumbaga,
lahat inaaral natin, lahat tina-try natin. Mas maraming oras ang kinakain ng pag-aaral natin sa forex. Ayan. Pero once na napulido na lahat 'yon at defined na yung mga restrictions, yung mga boundaries ng decision making, yun, pwede nating ipasa sa machine yan. And then, yung trading natin ay almost yung expectancy ng returns, makakalculate na natin. But, nasa atin pa rin yun, no? Yung decisions pa rin natin. So, ang dahil ngayon ay Tuesday, uh, ang Tuesday webinars natin ay specific para sa mga ganitong topics, advanced topics. Ayan, ay yun, isa yun sa gusto kong i-share sa inyo, yung mga recent developments dito sa, wala pa tayong robot, actually, wala pa. Nandun pa lang sa mga rules na gagamitin ng robot na ito. Ayan. So, ang dalawa lang naman ang ginagawa natin, di ba? Nagbabay tayo, tsaka nagsisell. At dito sa buying side, no? Ito yung pinaka rules or pinaka guide natin. Ayan. So meron tayong tatlong entry signal. Ayan. Pag sinabing signal, hindi pa yun yung actual na mag-o-open ka ng trade. Ayan. Ibig sabihin lang, pag signal, nando na sa expected scenario or expected market condition based dun sa ating mga indicators, ang market, yung chart. Ayan. So meron tayong ginagamit ditong tatlong indicators, no? Yung price MA oscillator. Ayan. Yung price MA oscillator, kumbaga sinimplify lang natin yung moving average, yung ating volatility band middle line. Ayun. Yun lang yun. Sinimplify lang natin. So, ang ginagawa kasi dun sa volatility band middle line, dati, di ba? So, ito yung middle line, no? Ang inaabangan kasi natin dyan is yung candle, i-break siya. So, i-break siya ng bearish. Kung bearish yan, tapos may color coding, di ba? Kung coral yan, no? Kung coral, sell yon. Pag ito naman ay binrake ng candle, tapos bullish, no? Bullish to. Tapos white color na yon, yung tapat nun, no? Yung nandito, white color, buy signal yan. Ayun. So, ang ginawa natin, at ang sinasabi kasi ng iba, dumudumi na yung chart kasi nga ang daming nakalagay na volatility band. Ayan. So, nilabas natin siya. Ayan. So, ginawa natin siyang price MA oscillator. Yun. So, ngayon, ano na lang siya? Para siyang MACD, no? Yung itsura niya kasi gumagamit siya ng histogram. So, yung zero level, yun ang kanyang pinaka crossover, yung mga pinaka breakage, yung ganito, yung mga scenario na ganito. Ayan. So pagka bearish, dapat nasa baba siya. Ayan. Pagka bullish, nasa taas yung bar. Ayun. So ganoon lang siya titingnan. Again, ang objective natin, kaya gumagamit tayo ng mga indicators is to help us visually. Ayan. Tingin mo pa lang, alam mo na ang nangyayari. Dahil nando naman behind yung logic, behind yung scenario, bakit bakit importante na pansinin mo yung mga breakage na yan. Ayan. Kasi nga moving average, ang moving average are, kumbaga, yan ang mean diyan ng normal price
nung equity. Mapa Forex, mapa Gold, or Bitcoin. Yan. Yan ang normal price niya. At sabi nga natin, at the end of the swing, pag na-reach na ng market yung swing, babalik at babalik siya sa mean. O yun ang kinakapitalize natin. Na pagbalik niya sa mean, of course, kung galing to sa taas, bababa yan. Lalampas uli yan dyan. Yun ang pinaka-logic nun. Kung galing to sa baba at bumalik siya sa mean, naturally, yung cycle, lalagpasan niya yan. Kaya importante sa atin yung mga transition na yan. Okay. So, yung indicator, yun ang tumutulong sa atin. No? So, less reading, clear na ang chart, no? Yung mga candles, wala na yung lines, no? Nandun na siya, separate window na itong price MA oscillator. Yan. Yung next na gagamitin natin is yung MACD Trinity. Trinity. Bakit siya Trinity? Kasi tatlong MACD yan na fuse into one. Ano? So, kumbaga, kung i-employ mo talaga yan on its own, maglalagay ka ng tatlong window na MACD. Tapos, ang mga parameters nila ay yung isa, 6, 19, 5. Yung sumunod, 13, 26, 5. At yung pangatlo ay sa cell kasi yun eh. Ayan o. 19, 39, 5. Yun, pang cell. So, dito sa MACD Trinity, no? Sa MACD Trinity, iba ang MACD na ginagamit natin para sa buy. Yan. Iba ang ginagamit nating MACD para sa sell. So yung para sa sell, yun yung 1939.5 na MACD. Kaya ang ginawa natin dito sa Trinity, iginuguhit lang ni Trinity yung mga bars na under zero kasi red bar eh. So sell. So pag sell ka, yung mga under the zero lang na bars ang nilalagay niya. So once na nakita mo yung red bar na yan, meaning nag-enter na or nagbigay na ng signal, sell signal si MACD Trinity. Okay? Yung isa naman, yung buying, no, yung buy signal is yung 6.9 619.5 na MACD. So ang ginagawa natin dito, sa taas lang siya nagdo-drawing, no? Yung mga bumababang bars, hindi na niya dinodrawing kasi hindi naman importante 'yon. Wala tayong decision making na gagamitin. Dun sa 619 MACD, ang ginagamit lang natin yung mga nag-green. Kasi yun ang ating entry signal. Now, to weigh in yung mga exception cases. Ayan. Bakit may exception cases? Kasi ang MACD and inherent talaga yan sa moving average indicator, yung tinatawag na lag, delay. So ang MACD, may delay. Ang 619, medyo mabilis siya. No, mabilis siya. Yung 1939, mabagal siya. Ayan. So late siyang, minsan nalilate siyang lumabas. Ayan. So in between, yung 1326, yun ang ating pambalance. Yun ang ating pambalance. So, pwede mo siyang silipin. So, itong 1326, ano yan? Below and above zero ang labas niyan. So, may makikita ka dyan na ibang color combination. Yun, lumalabas siya sa taas at sa baba. Yan. Ibig sabihin, siya yung pambalance. Yun yung 1326. Papakita ko mamaya dun sa chart.
Okay? Ayan. At itong mga parameters na to, itong mga parameters ng MACD na 619, MACD 1326, at yung MACD na 1939, yan ang mga original parameters nung creator ng MACD. No? So yung nakakonceptualize ng MACD si Appel, no? Appel. Ano ba pangalan nun? Gerard Appel yata yun? Or something. Basta Appel siya. Ayan, hindi Apple, Appel. Pwede nyo i-research. Hanapin nyo yung book na yon. Yan ang dinidiscuss niya na mga original parameters. Kaya meron siyang ganyan. Hindi pala isa lang MACD ang kailangan mo for buying and selling per se. Kailangan mo ng tatlo at doon nababalance yung entries, no? But then again, this is just signal, no? Hindi ibig sabihin na lumabas yung green, lumabas yung red, nag move from above zero to below zero, nag-transition siya, ay urada agad. Ayun. Kasi meron tayong second step pa, yung entry zone, no? Which is mamaya, discuss natin. Now, to filter out a third criterion, no? A third criterion na para magbigay sa atin ng signal din ay itong, burahin ko muna yung mga signal ko. Itong shift in trend or yung ating trend shift na indicator. Yan. Kasi dito, ina-identify niya kung yung trend ay nag-shift na. Paulit-ulit lang, no? Yung kasi talagang ginagawa niya eh. Trend identifier siya, trend sa tail end ng trend siya, mahalagang gamitin. Ayun. Kasi sinasabi niya na break na nung price yung existing trend at maaari mag-transition na siya to the next trend. Ayun, mag-transition na ng ibang trend. Ayan. So, ito signal din yon, entry signal. So, once na nakita yan, no? Kasi dalawang kulay lang naman to eh, yung shift trend. Isa sa ilalim, kulay blue, isa sa ibabaw ng mga candles, no? Ilalim ng candles at ibabaw ng candles na kulay, yung nasa ibabaw ng candles ay kulay magenta, yung nasa ilalim ay kulay blue. Pwede niyo naman palitan, depende sa inyong preference, color preference. At ang sinasabi lang niya diyan ay pag nasa taas, downtrend yan. At potential uptrend ang pwedeng mangyari once i-break yung line na yon. Pag nasa ibaba naman yan, uptrend siya. Pero potential na mag-downtrend. Kasi ang nangyayari dito, yung line na to, hinahabol niya yung candles. No? Hinahabol niya yung candles. Pagka na-violate siya, yun, parang katulad din itong oscillator. No? Pag na-violate niya yung line na yan, ang sinasabi ng trend shift, magpapalit na ng shift, ay ng trend shift. Magpapalit na ng trend. So yung uptrend magiging downtrend na. Possible. At yun yung instance na yon, yung scenario na yon, mahalaga na ma-capture mo at may nangyari na siya bago ka mag-entry. Ayan. Okay, kasi yung entry na yon, yung scenario na yon, yun ang mas malaking potential na mag-profit ka. Ayun. Yun lang yung hinahabol natin eh. Yung mga transition dito, yan, itong paglabas ng mga, yan yung mga malalaki pa ang pwede mong makubra na pips, no? Na pips. Kasi once na nagsimula na yung trend, yun na yun. Nabawasan ka na. Yan. Eh sabi nga natin, di ba? Trend following kasi tayo eh. Yan, trend following. Sa trend following ay ang pinaka-issue talaga dito, una, dapat makita yung trend. Eh bago mo makita yung trend, hindi naman pwedeng ano lang yan, based dito sa mga signals. Yung signals, sila itong mga entry signals or sila magsasabi sa iyo na possible
na may namumuong trend, possible na nagpapalit ng trend, yun. So, yun. Kaya observe mo na yung market. Ayan. So may delay pa rin to, no? May delay pa rin, pero as much possible, makuha nga natin na masabayan natin yung simula, no? Para kahit may konting delay, okay na rin, no? Hindi tulad dati na hindi mo tingnan mo lang yung chart, hindi mo makita kung kung papasok ka na ba o hindi. Ayan. Pag naiwan ka nung transition, no, itong mga to, no, itong mga signal, pag naiwan ka, ay hintay ka na lang uli ng next na transition. Okay. So ito yung step 1, signal. Makita mo siya, ah, ma-identify mo dun sa mga indicators. And then, ang step 2 ay pag-identify ng entry zone. Yun. Kaya hindi laging nag-signal na, pasok agad. No? But case-to-case basis yan. Depende kung nasaan yung entry zone. Yan. So, ang entry zone ay pinaka-best, syempre, yung wala naman siguro magko-contest dito, no? Yung support and resistance level. Mag-buy ka sa support, mag-sell ka sa resistance. Tama? Or pag na-break ang support, mag-sell ka to the downside. Pag na-break ang resistance, mag-buy ka para sa upside. Ayan. And then yung isa pang entry zone ay yung price level na kung saan na-break yung shift. So dalawa yung ating gagamitin dito. Ayan. At itong ating SNR is na-improve na natin to. Ano na siya? Pwede mo na siyang gamitin to identify support and resistance on higher time frame while you are at the 15-minute chart. Ayan. So, halimbawa, nasa 15-minute ka, gusto mong makita nasa ng support and resistance sa H1, sa H4, yun, pwede na siya. Magagawa na natin yun. Kaysa sa lipat ka ng lipat na ibang time frame, ipinasok na natin siya doon. So, at least, isa lang, no? Parang pang 15-minute, tsaka SNR na pang H1. Or yung H1 na yun, yun ang pwede mong palitan na H4 or daily. Pwede yun. Okay? Ang isa rin nga palang improvement natin dito ay gumagamit siya ng arrow or yung tawag dito, rectangle. Kaya hindi ka na magdo-drawing. Less effort for us. Yan. Okay. So siguro punta na tayo sa chart. Makikita na natin. Ay siguro ang isang tanong nyo, paano siya i-construct at gawa ng template? Yan. So halimbawa, mag-open ka, sige, yung mga nasa calls, anong pair ang gusto nyo i-analyze? Sabay na rin. Pwede nyo i-chat. Okay ba sa inyo ang gold? O ano ba? Ano gusto nyo i-analyze natin? Pwede po nyo i-chat. Ayun, Gold. meron. Gold. 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 Saka Sige. BTC, USD, Bitcoin. Sige po. Gold muna. Thank you, Pastor. Thank you po, sir. Ayan. So, gold. So, pag initially sa inyo, nung hindi nyo pa nailagay yung ayan, nung hindi nyo pa nailagay ang mga indicators natin. Palitan ko lang ng pangalan na. Naka-template kasi ito kaya may mga ganyang pangalan siya. So initially, ganito ang rendering ng MT4. Okay. So assuming na na-save nyo na, nailagay nyo na sa tamang folders, no?
Um, sabi natin, yung Trinity, no? Pag na-double click mo siya, yan. Okay. So ito yung nasa baba. Yung tatlong, kaya sa Trinity, tatlo. Tatlong MACD na yung green bars, no? Yung bright at saka dark green bars, yan yung buying, yung red, no? Bright red at saka yung dark red, yan yung selling. So pag bright green, ano yun? Increasing uptrend, yan. Pagka naman nag dark green na siya, ano na siya, diminishing, yung kumbaga yung momentum, diminishing na siya. Sa red naman, pag bright red, ano yun, increasing na pag-decrease ng price. Increasing na pag-decrease. No? Mabilisan. Mabilisan na yung speed, intense decreasing of price. Pagka yan ay nag-dark red na, yan, bumabawi na yan or humihina na yung momentum. Okay. So yung ibang kulay, like ano ba to, violet, tsaka yung pastel na green. O yan naman yung kumbaga middle ground, no? Yan. Yun yung mga situation na parang nagre-range lang. Yan. So pwede mo rin siyang gamitin. Halimbawa, kasi kung hindi mo nasimulan dito, hindi ka nakapasok dito, ay dito ka na, dito mo nakita. Yan. Mag-e-entry ka ba o hindi? Walang green, walang red. Yan, dito sa area na to. Ayun, dahil nga nag-transition siya, pwede kang mag-sell based dito. Kaya lang, yun nga, sabi nga natin, medyo high risk kasi nga, hindi pa siya trending. Yun lang yun, ang ibig sabihin nun. Hindi pa trending. Dito kasi, nung makita mo na yung red, trending na yan. May velocity na yan. May momentum na yan. Nung makita mo yung green dito, may momentum na yan. Okay? So, yun ang triple MACD or Trinity. Ano pa yung isa natin? Yung price MA oscillator. Yan. Pagka double click mo, okay lang. So, ganito na itsura niya. Pero initially, ano lang yan? Moving average. No, yung ating, ay teka. Yung ating volatility band yan na 28. Yan, nakalagay doon. Siya rin yun. Nag-iba lang ng muka. Ayan o. Kita niya? So, coral. Pakapalin ko nga. Teka lang. Uy, isa rin. Pakapalin ko. Yan. Siya rin yan. Iba lang ang itsura. Yun o. Sorry. Nung naging white na siya, white din sa baba. Pareho lang. At nag-pierce. Yan o, bullish. Piercing. Yan. So, close price ang minomonitor dyan. Okay? So, dahil ginamit na natin yon yung price MA oscillator, hindi na natin kailangan itong volatility band. Mas na-free up na yung ating chart. May Euro USD na request. Okay. Then, ang next na ilalagay ay yung trend shift. So, yung trend shift, may bagong parameters to ah. Ayan, so kung kailangan nyo ng kopya, magsabi lang kayo sa itp.tikmil@gmail.com para masend sa inyo yung updated copy. Ayan. So sinasabi niya dyan, yung mga shift in trend. Ay. Ayan. So ito, dito na break. Dito sa candle na to na break yung trend na to, down trend. Okay, nung ma-break yan, tingin sa MACD, no? Trinity,
Actually, dito pa lang nagsasabi na siya. Yun. Kaya lang kasi, in effect pa yung downtrend eh. Although sabi nga natin ay diminishing na yung downtrend. So, nasa inyo. No? Tapos dito, hindi pa nag-crossover yung price sa moving average o dun sa middle band. Yan. Kaya dito siya. Yan. Medyo dikit na. Yan. Nung mag-shift na ng trend. Okay? Then, yan. Umangat siya. Laki niyan. Ilang pips ba yan? Tapos na-reverse siya. Yan. Uptrend to, no? Dito naman na break. Yun. Which is nangyari, wala pa yung red. At saka, hindi pa decided yung masyadong dikit pa dun sa ah, middle line. Ayan. Okay, but sabi nito, na-break na yung trend. Yung uptrend, possible mag-downtrend na siya. Okay. So, yan yung shift in trend. Now, ang very important at gamit na gamit sa pag-identify ng entry. So, ito yung mga signals kasi, no? Yung trend shift, signal yan. Itong green, signal yan. Yung red, signal yan. Yung transition na to, mga signal yan. Ito, transition, signal. Yan, mga signal yan. Pero ang decision making mo talaga, no? Ang decision making mo talaga ay mangyayari gamit yung support and resistance. Yun. So, kailangan mailagay mo yung support and resistance, yung SNR. So, sa SNR, dahil nga multi-time frame na siya, naka-default siya na hindi multi-time frame. Naka-disable ang multi-time frame para gamitin niya itong time frame kung saan ka naka-view, which is 15-minute chart in this case. I-click mo lang yung okay, then ang default niyang ginagamit ay arrows. No? Arrows. Yan. So itong mga arrows na to, sa candle na yan, merong support and resistance. Okay? So kung wala kang kung hindi mo gagamitin yung multi-time frame or yung rectangle implementation niya, ikaw magdo-drawing ng rectangle. Yan. Ikaw magdadagdag doon. Yan. So support to. Resistance to. Yan. Ikaw maglalagay yan. Or kung gusto mong gamitin yung rectangle implementation niya, papalitan mo lang yung settings ng ini-add mo na SNR. Control I, double click mo yung SNR, punta ka dun sa type of drawing, SNR level, piliin mo yung rectangle. Okay, pwede mong palitan yung kulay. Naka-default lang sa kulay na yan. Yung kasing kulay na yan ay match sa black na background. Yan. So initially, hindi siya nagdo-drawing. Ayos yun na. Okay, ang ginagawa ko, nililipat ko muna ng time frame, tapos saka ako binabalik ng M15. Ayun, nag-drawing na siya. Ayan. Tapos, ano nga pala, sorry. Pagka ibang equity, naka-built-in kasi yan sa gold, yung size nung rectangle. Ang papalitan mo nga pala doon, pagka iba, halimbawa, Euro USD, USD JPY, yon. Ang papalitan mo doon ay yung width. Yon. Ipa-pattern mo sa kung ilang decimal places meron, no? Meron ang equity. Yon. Kasi 2 decimal places lang ang gold. So yung pinakamalapit sa dot, yun lang nilalagyan. Okay? Pagka yan ay nilipat, ginamit mo sa Euro USD. Yan. Okay, may naka-load na yata dito. So ito, Euro USD, no? Pag ginamit mo yan dyan, yung SNR dyan, 0.0001. Yan, yung parang pinaka-pip, 1 pip ang laki, ang kapal. Yan. Kasi pagka
pinalta mo yan ng 0.002, 0.002, kakapal yan. Ayun, oh. Pero naka-based sa price. Yun. Kailangan mo lang siyang paltan doon sa win. So, okay, balik ako sa gold. Yan. So, ang ginagawa ko, yung unang lagay ko na SNR, siya yung disabled ang multi-time frame at ang gamit ko sa kanya ay arrow. Yan. So, siya yung 15-minute chart. Yan. Kailangan talaga magpalit. Yan. Hanapin ko kung paano ayusin yan. Yung pangalawa na ilalagay ko na SNR, doon ko enable yung multi-time frame. Tapos, pipili ako ng, say, 1 hour time frame, yung support and resistance sa 1 hour. Tapos, siya yung gagamitan ko ng rectangle. Ayan. So, ibang approach, no? Then, pag click ko ng okay, yun, automatic naman pinaplot niya. Para makasigurado, di pa tayo. Ayan. So, yung rectangles na yan, yan ang 1 hour view ng mga support and resistance. At least kita mo na. Ito ang 15-minute support resistance. Ito yung mga 1 hour, yung mga rectangles na yan. Okay? So, kumpleto na. No? Kumpleto na yung chart natin. Medyo malinis. No? Malinis na yung candles. Limited na yung indicators natin to 2 extra window. Ayan. So, paano siya ina-analyze or ginagamit for analysis? So, in this case, sige, sabi nga natin, yung transition, yung ika-catch ang attention mo ay kapag ka nag-transition, yun, lumabas yung green sa buying, no? Sa buying. At saka nag-white. Yan. So, yan yung mga scenario na aabangan mo. Pag nakita mo tong, yan, pag-analyze ka na. Pag nakita mo to, nag-transition na yung trend shift, mag-analyze ka na. Pagka nakita mo nag-crossover na yung price dun sa ating moving average, mag-analyze ka na. At part ng analysis ay hahanapin mo kung nasaan ang support and resistance. Nasaan ang support and resistance. Logical naman yun, no? Kung nasaan ang support and resistance kasi doon ang possible entry mo sa support and resistance. So ngayon, sa case na to, nakikita nyo, no? Wala namang arrows dun sa kasi nakalipas na. No? So para madagdagan mo yung arrows for your analysis, papalta natin yung 15-minute, dadagdagan natin sila na, sige, dagdagan mo pa ng mga indicators. Yun. Okay. Para makita natin the past. Ano ba yung mga 10? Yun, oh. Nadagdagan ng mga lines. Para dito lang sa transition na to. Kasi nakalipas na to eh. Yan. Ang transition ay kinuha natin muna yung trend shift, no? Doon tayo nakatingin sa trend shift. Okay. So, gaya pa rin ng dati, tingin sa kaliwa. Nasaan ang mga arrows, nasaan ang mga rectangles. So, ito yung transition, yung ay mamarkahan pala natin. Yan, mamarkahan natin. Dito nag-transition. Yan. Diyan nag-transition. So, 2 out of 3. Yan. Si Ma'am Sally, recommendation yan eh. At least tatlong indicators ka para madaling mag-decide. Dalawa ay go. Pwede mo nang sabihin na go ka na rin. So dito, 2 out of 3. Bakit 2? Yung trend shift at saka yung buy indicator ng Trinity is on the buy side. Wala pa si price MA oscillator.
Pero malapit na, no? Ang nipis na. Ibig sabihin yung close price malapit na dun sa moving average. Liliban na. Halos liliban na siya. Ayan. So, 2 out of 3. Kaya, sige, tuloy ang analysis. Ayan. So, during that time, ito ang isang 15-minute entry. Yan. Kasi yun ang may arrow. Oh, nandun yung arrow eh. So, ibig sabihin, yan ang entry mo. Kung yan ay ginamit mo, ang ilalagay mo dyan ay buy stop. No? Pwedeng sa edges, pwedeng sa close price nito, pwedeng sa high price nitong candle na to. Yun. It's your choice. But, yun ang entry zone mo. At, syempre, ang next mo na tanong, isang ka mag-exit. Ayan o. Naka-maximum siya ng mga 80. 100. Naka 100 pips pa pala. Ano, makuha mo lang yung 50 nun, pwede na. So, ang next na tanong mo, saan ka e-exit? Ito, kita mo na. Doon sa 1 hour time frame, yan o. Isa yan sa resistance in the past. So, yan. Pwede mong dyan mo tinarget. No? Yan ang iyong exit zone. Okay? So, kung dyan ka nag-exit, siguro naka 50 or 60 ka rin. Assuming dito pumasok, no? Oh, yan nga, mga 60. 60 pips. Maliit ba yung 60 pips? Ay, pwede namang sabihin natin maliit, pero nahuli mo. Na-capture mo dahil dito sa ano na to. So, yan yung entry. Pwede ring piliin na ito ang entry. Yung mismong price kung saan na-break yung downtrend. Yan, yung may price kasi yan ang sinasabi. Pag tinapat mo doon, potential uptrend. Sinasabi niya, potential uptrend above 3312.5. O yun. So yun ang potential uptrend. Actually, sinasabi niya na yan dito pa lang. Yan o, sinasabi na yan. Dito pa lang, sinasabi na niya na potential uptrend. Nag-flat na nga siya eh. So parang inaantay na lang niya talagang for 1 to or almost 2 hours, no? Ay nililigawan na siya na i-break. Kaya malaki na yung chance mo na sabihin na oo, tutuloy-tuloy yan. Bukod doon, nagpakita na nga to eh. Sa pangatlong candle pa lang, kita mo na na potential na buy ka na. Tapos dito, increasing. Yan. Pero syempre, high risk yan. High risk. Yung pinaka-sure, kaya nga trend following eh. Eh kung saan pa-break, kung saan talaga na-break. Ayun. Eh nung na-break na, dalawa na yung nagsasabi. Ito, tsaka ano nga, ito, na-break na eh. Yan. Mas sigurado ka na. Okay? Sa sell side, hanap tayo. Ngayon, para pala magamit mo siya lagi, i-right click mo lang to, then template, save template. Tapos pangalanan mo siya ng template na gusto mo para pag nag-open ka ng bagong nasabi kanina, Bitcoin, no? Bitcoin. For example, Bitcoin. Mag-open ka ng Bitcoin, template, hahanapin mo lang yung sinave mo na yun na kanina. Sa akin kasi nakasave na. Yun. Then, may bug pa siya ng konti. Hindi makita yung tawag doon. Control I. Ay, isang SNR lang pala to. Dagdagan ko pala. Hindi ko sinave. Kita, no? Saan yung 1 hour? Maliit yung guhit. Malaking price nga pala to. Ayan, price dependent. Ito yata mga 100.
Tama ba? Hindi pa rin makita. May bug. Anyways, kulang sa testing. Ayan. Arrows din pala. Rectangle dapat. Kaya pala hindi nag-a-apply. Yun. Yan. So, nasa 15-minute time frame tayo. Kita natin yung 1 hour ng mga turning points or support and resistance. So, itong mga arrows, siya yung 15-minute. So, right now, kung si BTC, no, ito nang inabot natin. Ayun. Pwede kang mag-buy. Bakit? Ay, wala siyang trend shift. Lagyan natin ng trend shift. Yan. Potential, ano na to? Buy. Bakit? Nagpakita na si Green. Malapit na ma-break. Ano na siya eh. Nasa taas naman siya ng moving average, yung closing price. No, nasa taas. Ibig sabihin, bullish. Above the moving average, bullish. Below the moving average, bearish. So, leaning towards bullishness. Pero kailangan ma-confirm. No? Maganda sana, ma-break ito. Yan, yung trend shift natin. Pag na-break yan, ito yung initial TP mo, which is the H1 resistance. Yan. So, pag naka-TP ka na doon, tingnan mo kung i-break pa niya. Pag binreak pa niya, di saka ka na lang uli sumakay. Yan. So, yan si BTC. And that's how we use the indicators. Sino pa yung isa? Ano pa yung isang request? Euro USD, no? Um, ito yung ginawa natin. Ito, yung ginawa natin, no? Wala. Isi-save ko siya as template. Save template. Save as webinar. Para mauna sa listahan. Para pag in-apply ko siya dito sa, ano ba to? Euro USD. Ako lang ng pangalan. Yan. Na-apply ko dito yung template na yon na 000 webinar. Ayan. Diba? Bakit siya ang laki? Kasi yung SNR rectangle ay pang gold na natin. Okay. Balitan na natin ang pangalan. Mali pala. Galaw muna natin. Okay. Yan. So ngayon, kanina sana. No, yan. So ito, kanina sana, dito. Yan. Dito ka nag pinaka-best na sumakay. Ngayon, nasa tail end na tayo eh. Mag-antay na lang tayo ng next breakage. Ayun. Wala na eh. Nakatakbo na siya. Nakatakbo na siya. Yan. Yun ang hirap sa
naiwan ang trend. But with these tools, with this indicator, hindi ka na yung magkahabol. Kasi wala ka ng reason para habulin pa yan. Anong pwede mo bang gawin? Ilipat ko sa higher time frame. Yan, sabihin mo, ayan, ayun, kung H1 ka, yan, pwede ka pang humabol. Kasi break lang nito. Ngayong R na to, binrake yung downtrend sa H1. Kaya lang, ang hirap naman sa H1, pag hinanapan mo yan ng SL, of course, ito yung pinaka SL mo. Ilang pips yan? 38. 38 pips. Kasi yun nung doon siya inestimate ng trend shift na ito yung potential downtrend na yan dito. Okay? So yan, kung itong basihan mo, H1, yun, pwede ka pa kasi simula lang. Although ito ay nasa matindi pa ang downtrend na pull, although si trend shift na break na niya. Okay? Yan. But be mindful, pag yan ay nag-reverse, 38 to 40 pips ang potential mong SL. Ayan. Bakit ano to? Hindi yan Euro, hindi yan USD JPY Mali lang ang naming. Kasi may label ako dyan Label, H1. Euro USD. So ang naging tanong nyo, posible palang gamitin din sa ibang time frame yung MCTS. Kasi okay lang naman. Okay lang naman. Yan. Tanong nyo, bakit di lumalabas yung mga SNR? Kasi pareho sila ng time frame. Yan. Lipat natin yung isa ng 4 hours. Yan. Para H1 na kasi siya eh. Tapos naka H1 yung multi-time frame. Yan. Medyo may ano pa siya, buggy, but may workaround naman. So ang idea kasi dun sa multi-time frame, higher time frame lang dapat ginagamit. Yan. So kanina pareho silang H1 kaya hindi parehong lumalabas. Dinidelete. Programmatic kasi yan na pinaplot yung mga arrows and rectangles. Nakaprogram yon dinidelete niya pagka pareho ng time frame. So ibahin mo lang ng higher time frame yung isa. Okay, so kung mag-join ka dito, gusto mo mag-trade. Yan, basta above nito. So potential 28. Kasi ito yung resistance ng H4. H4 resistance yan sa Euro USD. 28 pips ang possible mong makuha. Hindi mo nga alam kung kailan siya pupunta doon. Kaya lang, makikita natin dito, yan, may mga pagdadaanan siyang resistance. To. Yan, sa H1. H1 to, no? H1 resistance. Yung isa ay, yan, ngayon, binibreak pa lang niya. Dito, na-reject siya. Yan, so dahil sa nangyari yan, ang pinaka-best pa rin, yan, after niya itong ma-overcome, which is around 17 pips. No? 17 pips. Mag-bet ka ng tumaas na sa 50. So sabi nga ng iba, hindi magandang ratio ng risk-reward ratio. So pwede mo i-adjust. Kung ito ay 17, kuha ka rin lang dito ng 17. I mean, ito ang iyong potential reward, 18 pips. So, dito ka kumuha ng 18. Dito ka yan. Dito ka mag-ESL. Although, promising. Lumabas na ang ano. Nakita niya? Nagpalit na ng oras.
Alas 8 na, ibig sabihin. Lumabas na yung green. Oh, dalawa na ang nagkakasundo. Kasundo pa to. Above bullish. Yan. So, Ma'am Mercy, risk on. Risk on. Take that 17 pips. Okay? So, yan po ang ating recent 15 MCTS, 15-minute chart trading strategy. And yan din ang magiging basis natin ng ating magiging robot. So, expect natin, mawawala lahat yan. Yung mga indicators na yan. Ang lalabas na lang ay yung buy or sell na marker. Yun. Kasi yung robot na ang nag-analyze for us. Pero pwede mo pa rin yung gawin manually. I-set up mo lahat yan. No? Set up mo lahat yan, then manual. Then, kung gusto nyong i-try sa demo account nyo muna, subukan. Try nyo muna sa demo. At i-convince nyo ang sarili nyo na okay siya. Tapos, kung may mga nakita kayong nuances or mga improvements, pwede naman ninyong sabihin at itatry nating i-incorporate. Yeah. But for now, I believe sound ang principles, no? Based sa support and resistance, based sa idea ng trend, no? Which is moving average. Yun. Basically, yun lang ating pang basihan kung paano nakukuha ang trend pag nagkakaroon ng mga crossover sa moving averages. At ginawan lang natin ng dito sa MACD, no, sa Trinity, ginawan lang natin ng sistema. Iba yung tinitingnan natin ng pambay, iba yung mga greens, no, iba yung tinitingnan natin ng pang sell, yung mga red. Tapos meron din tayo ng pang intermediate, no, na decision making. Yeah. Lahat yan ay naka-anchor sa support and resistance. No? Best to buy at support, best to sell at resistance. At yung resistance na yun, yun ang target mo. Uy, nalampasan na. Kumakain na. Mukhang kukunin nga yun, ha? Okay. Sige po. Thank you for coming. And siguro mag-offer lang tayo ng prayer as we close the session. Lord, maraming salamat sa panibago na namang mga kaalaman. Nawa Panginoon ay ma-build up ito on top of our every other learnings, Panginoon, from any other resources, Panginoon God. And nawa ang objective pa rin namin, Panginoon, ay maging skillful kami, successful, profitable, ma-meet namin ang mga pangarap namin, ang opportunity na to na magamit ang forex trading as a business of ours. With your help, with your favor, ay mangyari sa buhay namin para sa iyong kapurihan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na umattend, nakinig. Maraming salamat, Panginoon, sa ibibigay mo sa kanilang knowledge, skill, and confidence, Panginoon, sa pagtitrade nila. Maraming salamat, Panginoon, sa Tickmill. Maraming salamat sa opportunity na to na may free learning, free webinar kami. At pagpalain mo, Panginoon, ang business ni Tickmill, ang aming reliable and preferred broker, Panginoon God, sa aming mga trading journey, Panginoon God. And nawa, Panginoon, lahat ng ginagawa namin ay maging ayon sa iyong kalooban, maging ayon sa iyong kapurihan. Protektahan mo kami, Panginoon God, at ingatan. At ano man, Panginoon, na pinagdaraanan ng bawat isa na nandito sa call, kilala mo, Panginoon, sila. Alam mo ang kanilang sitwasyon. Abutin mo nga po, Panginoon, sila
at patuloy ka magpakahayag ng iyong magagawa sa kanilang mga buhay. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, maawain. Ikaw ang Diyos na napakabait. Nawa Lord ay ma-experience namin ang lahat ng iyong mabubuting bagay na nais mo ipagkaloob sa amin. Maraming salamat o Diyos. Ito po ang aming papuri, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng iyong bultong na anak, aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you po. God bless. Ma'am Sally, Sir Alvin, thank you. Bawat isa na umattend. Thank you po. Live din po Salamat tayo din sa po. live din tayo sa Facebook page ng Insight Edge para ma-review ang recording. Thank you po. God bless po. Salamat po, Pastor. Ay, sa Thursday pala. O nga pala. Announcement. Sa Thursday, yung ating mga newbies. Focus po natin sa kanila on Thursday, 7 p.m. Thank you po. Mag-invite po sila ng mga, Apa. mga Invite ibang tayo, newbies. invite. Thank you. Thank you. God bless po. Close ko na po yung call. Madali. Stop share pala. Yan. That's end call.